Nakakita na ba kayo ng mga lumang bahay? Sinasabi niyong haunted house. Ayan, ano? Meron kami nadadaanan niya pagkapuntang Nueva Ecija dati. Madalas sa Halloween, ganun po yung tema, no? Madilim, abandonado, puno ng takot. Pero hindi lang po naman pagkapanahon ng ganitong season, ano? Na meron tayong takot. Yung buhay din natin minsan, parang haunted din. Ibig sabihin, maraming trauma, may guilt, may kasalanan, may kahihiyan. Ewan ko yung ibang mga kinokomentaryo ni Brad Ted kung nahihiya pa. Pero feeling natin minsan, parang hindi na maayos, madilim. Meron lang akong good news para sa mga taong feeling nyo wala ng pag-asa, masyadong broken, yung trauma ng kasalanan, trauma na nagawa sa atin. Sabi po sa isang verse sa Bible, maganda po ito, sa Colosas 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So una pong punto rito ni Apostol Pablo, sabi niya, God rescues us from darkness. Iniligtas daw po tayo sa kadiliman. Pag sinabi kong kadiliman, yan po ay picture ng hopelessness, helplessness. At hindi lang po nag-offer si Jesus, he intervened. Siya po, sabi sa Biblia, yung kadiliman po ay binigyan niya ng liwanag nung siya ay bumaba sa lupa upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Alam niyo po yung bahay, kahit gaano kaganda, pag walang ilaw, wala ring dating. Kasi parang ang ganda ng mga furniture, hindi mo naman makita. Tatama pa yung lunod mo sa mga furniture dahil madilim. Ganon din po, may bahagi po ng buhay natin na parang kailangan ilawan ng Diyos. Pangalawa, God transfers us, nilipat daw po tayo mula sa kadiliman papunta sa kaharian ng kanyang anak. Hindi lang po temporal ang kanyang plano, but eternal. Hindi lang niya tayo niligtas sa pangkaraniwang kadiliman, pero dinala niya tayo to His eternal light, sabi po sa Bible. Hindi lang to rescue, this is a relocation. From fear to faith, from shame to security, from guilt to grace, from being haunted to holy. Kaya po as I end, share mo testimony mo sa mga reunion nyo. Paano ka binago ng Diyos? Pakita mo yung pagbuhay na binago ng Diyos. Mag-post ka sa mga social media mo, mga kwentong redemption, hindi ka tatakutan. Dahil tayo, dati po, nasa kadiliman, na itinawag ng Diyos sa kanyang kaharian. Ulitin ko po, Colosas 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Tayo manalangin, Panginoon. Yes, may takutan, may mga kababalaghan, pero kami, Lord, ang aming pinopropagate ang grasya mo at ang mercy mo na binago kami mula sa kadiliman, dinala mo kami sa liwanag. Lord, dinadalangin namin ang aming bansa na nababalot ng matinding kadiliman dahil sa mga iilang sakim at iilang mga taong nagkakamal ng walang kabusugang greed at discontentment. Lord, dalhin niyo sila, Lord, sa liwanag. Yun na lang siguro na dalangin namin. Magkaroon sila ng kaliwanagan na ang buhay ay hindi sa dami ng ari-arian. Maaaring marami kang ari-arian pero wala namang silbi, walang kwenta, dahil dadaling ka sa impyerno. Dalhin mo, Lord, kami sa kaliwanagan, sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.